Kings, He is the Lord of Lords. Siya po ay nag-iisa, ang kataas-taasang Diyos na bumuhay po sa bawat isa, na kailanman hindi po tayo iniwan. Lagi po siyang katabi natin, laging kasama natin, laging gumagabay, laging sumasama sa atin sa oras ng problema, sa oras ng pagsubok, sa oras ng kasaganaan. Ang Panginoon ay lagi pong naandyan. Kaya po yung sa pakikinig na salita ng Panginoon, marami po busy sa pagluluto. Meron po nagkikwento, isang araw, doon sa meeting namin, ako talaga naman, tinatawag na yun siya, luto pa rin ang luto, busy. Okay lang siguro kahit nagluluto, hopefully na, dinig po ba ito sa labas? Dinig po ito? Ay, hindi. Pero kung medyo maiiwanan, mahalaga po makapakinig tayo ng salita ng Panginoon. In Romans chapter 12, buksan po natin ang ating Biblia. In Romans chapter 12, verse 1 to 2. In Romans chapter 12, verse 1 to 2. Basahin ko po sa Tagalog. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Tunay nga po, Diyos, hindi po kami karapat-dapat na tumayo sa inyong pong banal na presensya. Katulad po ni Moses, katulad po ni David, katulad po ni Aaron, katulad po ni Miriam, O God. But by your grace, Lord, sa pamagitan po na iyong biyaya, kami po ay nakakaharap sa iyo, O God, sapagkat kami po ay pinarapat niyo bilang inyong mga anak. And Lord, dalangin po namin sa umaga ito, ikaw po ang patuloy na mag-usap sa amin, Panginoon. Ikaw ang magsalita, O God, sa kalagitnaan ito.